Isa sa bawat 5 bride ang kalmado sa araw ng kasal nila. May mga kinakabahan. I might slip or trip on my gown. Super nakakahiya! Mga natatakot. Paano kung bago ako makarating ng altar, magbago ang isip niya at tumakbo? Mga napapraning. Bantayan niyo ang pinto ng simbahan. Baka bigla may dumating at sumigaw ng, "Itigil ang kasal!" At meron din namang iilan na parang nasobrahan sa panonood ng teleserye. What if dumating yung ex niya? Tapos sabuhin ako ng asido sa mukha? Pasensya na, malapit na tayo. Pasensya na po. Pasensya na po, Father. Asa na ba yung bride? Andiyan na yung bride, Dali! Nasa labas na! Ay, andiyan na ang bride! Andiyan na! Ay, naku, salamat naman dumating na yung bride. Nasaan ang bride? Walang! Karina, ayoko na yata. Ayaw mo na umihi? Ayoko nang ikasal. Sheila, hinihintay ka na kasi nila sa simbahan. Nandun na rin lahat ng guests. Sheila, mainit na rin daw yung ulo ng pare. Imagine mo, simula bukas, ang muka na ni Joel ang makikita ko the moment I wake up. Tapos, muka niya ang huling makikita ko bago matulog. So, I have to deal with it for the rest of my life. Sheila, ito na lang isipin mo, ha? Starting tomorrow, kapag bad trip ka sa trabaho mo, pag uwi mo may magpapasaya sa'yo. May masasabihan ka ng lahat. May katabi kang matulog. Yayakapin ka, sasabihin sa'yo, okay lang yun. In other words, you'll never be alone forever and ever. Ever and ever? Oh my gosh! 28. Yan ang number of brides na nahatid ko down the aisle to live happily ever after. 28, mas mataas pa sa edad ko. At ako tong ang galing-galing magpayo at mag-pep talk sa mga brides pero hindi ko pa na-experience ang maikasal. Paano ko ba mararanasan maging bride? Hindi ko nga naranasan kung paano maging girlfriend. Nakakahiya man aminin pero eto ko, 26 years old, NBSB, no boyfriend since birth. Yes, Miss M. The bride is with the groom at the altar na po. Sorry po, kasi po nagkaroon ng slight delay. Okay po. Sige po. Hoy, Kari, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap, di ba? Ay, ayan na siya. You were supposed to be back here by 12. Miss M, na-delay po yung kasal kasi nag-panic attack po yung Carrie, bride. I really don't care about your personal problems. Nor do I care about your excuses. Nobody in this world is indispensable, especially irresponsible people who do not care about other people's schedules. You look and smell like you rode an overloaded bus. You stink. Our next client is on her way. Fix yourself. I was gonna ask you how you were, but it seems like a stupid question. So, which part of your body would you like to emphasize in your wedding gown? I think my boobs. My boyfriend fell in love with me because of my boobs, so I want to celebrate them. Okay, so you would like to emphasize your breasts in your wedding gown. Not all of them naman. Oh naman, hindi ka naman siguro papapasukin ng pare sa loob ng simbahan kung nakalabas yung mga suso mo. Could you please stand up? Sure. Turn around. I think I've got the perfect Really? for you. Do you remember the Kim Kardashian wedding gown? Yung first wedding or yung second wedding? First wedding, the one with Chris Humphries.
Very feminine, very elegant, lots of boobs. You like it. You like it? Yeah, you like it. That's the bag. Actually, pwede pa natin i-adjust yung neckline ng konti. Hindi kasi ganun katangkad yung client. Pag masyadong emphasize yung boobs, lalo siya magbumukhang punggok. Now, if we add more pleating here, parang mas ma-extend yung torso ni girl, di ba? Eto yung design, oh. Kaya ka pinag-iinitan ni Maleficent, eto yung gawa niya, Suggestion lang naman. Ikaw nga tong junior designer, di ba? Hindi ako. Kaya nga dapat kalma ka lang para hindi ka nagiging atribida. Di kung ayaw mo, wag mo gamitin yung suggestion ko. Oh, ayan ka, MMK agad. Teka, okay naman. Sige na, pwede na. O kita mo na, gusto mo rin pala, nag-inarte ka pa Carrie, hinahanap ka na ni Your Highness. Ha? Bakit anong oras na ba? Magpa-5 na. May papagawa pa siya? Di-report mo sa Department of Labor. Sabi mo, inaapi ka, inaalipusta ka, pinapakain ka ng bubog. Arte.